Hi guys! Welcome back po sa ating channel. Para sa mga bago, Moonchild Maguda rin here. In today's video reading, another session tayo ng ating bagong segment. Actually, pang-apat na ata ito, na Charot Tarot. Dahil andito na tayo sa buwan ng June, buwan ng Hunyo, and June often referred as wedding month. So, sabay tayo, gawan natin ito ng topic reading. Specifically for this special month only, iiwanan natin ito ng patanong na, sila na ba ang nakatadhana? O sila na ba ang endgame? Road to forever na ba ito? Ganun. So far, sa comment section po natin, from our last reading for Barda, ayan, Barbie, Pertesa, and David, ayan, love team. Honestly, wala akong nababasang nag-request po nito. Oo, wala pa akong nakikita. Or baka hindi ko lang po napansin sa dami na rin na nagko-comments. Pero kasi, nitong mga nakalipas na araw, napansin ko, sunod-sunod na dumadaan sa FYP ko itong love team na ito. Sa Facebook, dito sa YT, and even sa TikTok. So maybe it's a sign. Harapin natin sila guys at bigyan natin ng pagbasa ang Kim Pao. Kim Chu at Paolo Avellino. Sinong mga Kim Pao fan na narito ngayon? I will be honest, hindi po ako fan ng dalawang ito, pero sa true lang kasi hindi ko sila nasubaybayan. Wala pa akong napanood na drama nila together na tingnan na lang natin as an advantage. Right now, nabibigyan natin sila ng reading kasi surely, ayan, magiging transparent ako dito. Pero bagay sila, Actually, magkahawig sila. Walang tamis. Pero tingnan po natin ang pwedeng iwan ng cards. Guys, first reminders lang po tayo na kung ano man nangaangat sa baraha, maaring ito lamang po yung kondisyon sa sitwasyon sa kinakaharap ng ating babasahan. Pero yung outcome o yung resulta at the end of the day, wala po sa mga baraha. Okay? Wala po dito ang finale sa kanilang teleserye. Kung ano man nangaangat ngayon, maaring ito lamang yung ngayon, yung message or guidance na kailangang marinig ngayon. Nothing is yet set in stone, everything is temporary, yan po ang ating reality. Pwede talaga itong magbago. Pwedeng mabago? Depende na rin sa patuloy na maaring maging aksyon or desisyon ng isang tao. Hindi ko po ito tatamisan, naway maging handa kayo. Kim Pao fans, hindi tatamisan, huwag pong laliman, mensaheng gabay lamang po. This is also considered as a part of entertainment purposes. Ayan, huwag ma-attach sa cards. Charot, tarot. Simulan na natin. We'll be straightforward po hanggat kaya. We'll see. Okay, energy check tayo. Dito muna tayo. Oracle guys, kuha muna tayo ng pinaka-maaring unang ilang barahan na pwedeng umangat. Energy check. Guidance po, anong kailangan marinig? Saan papunta ang koneksyong ito ni Kim Su at Paolo Avellino? Message, mensaheng gabay po para sa kanila. Saan papunta ang relasyon? Sila na bang magkakatuluyan? Taurus, energy ni Taurus. Paolo Avellino has his sun sign in Taurus. Umangat na siya na yan. Guidance, saan papunta ang relasyong ito? Mensaheng gabay po. Energy check, kamusta sila? Guidance, sila na ba? 9th house. Yung energy ni 9th house, add pa tayo. Ika-clarify po natin to. Bawat isa. And the moon. Gusto ko pang mag-add. Paolo Avellino and Kim Chu, energy check po. Kamusta ang koneksyong ito ngayon? Saan patutungo ang kanilang relasyon? Guidance. Leo. Again, hindi kailangan mag-apply po yung pinaka-sign. Pero nag-apply kay Pao bilang siya ay merong zodiac sign or sun sign in Taurus. Leo.
The Lover. Leo, yung energy lang po ni Leo, okay? Leo is all about romance, love. Actually, dito pumapasok, Leo is in the 5th house. Astrologically, 5th house. Dito pumapasok yung matatawag na one and only true love. Why not? Ayan, coconut. Kita nyo. Leo, the lover. Maaring nandito sila sa point, 5th house is all about fun. Yes, fun, games, enjoyments. Kumbaga, nagiging playful sila marahil somehow sa connection ngayon. Kung ano yung ngayon, go with the flow, na-enjoy nila actually. Maaring nandito sila in a way sa dating stage or getting to know each other pace pa rin. Yung enjoyment, na ang ganda, na-enjoy nila kung ano yung connection right now. Na yun naman yung mahalaga. At dyan, actually, the moon. Ayan na, tumatalon pa. Feelings, it's all about emotions. So, andyan yung attachment. Yes po, may hugot si the moon, malalim, in the 9th house. Sa connection nilang ito, malawak pa, marami pa silang pwedeng pagsaluhan, pagsamahan. Meron at meron silang natututunan or matututunan, madidiscover pa sa bawat isa. Ngayon, ika-clarify natin bakit ito ang bumagsak. Maaring ito lamang po yung enerhiya ngayon na hatak natin. Guidance. This time, gamitan po natin ito ng tarot. Kim Su, Paolo Avellino, sila na ba ang nakatadhana? Guidance po, sila na ba? Ang endgame, road to forever na nga ba ito? Kim Su and Paolo Avellino. Guidance po, message. Ano kailangan marinig ng maaring ilang taong pwedeng makapakinig? The Knight of Swords, the King of Cups, both are in reverse. At pa tayo, okay, the Justice card. Compromise, balance, mutual. Kahit pa may ilang chances na syempre umaangat yung ilang differences actually. Oo. Pero gusto ko pang mag-ay. Wala namang perfect na connection. Minsan parang nagmamadali ba sila or naiinip ang isa sa kanila. Reversal po ang energy natin every time. So, pwede itong mag-apply sa isa sa kanila. Kay Kim or kay Pao or pwede naman sa kanilang dalawa. Okay? Mutual. Justice. Maring matanggap nila ang hustisya. It's all about connection, relationship. Kukunin pa natin yung pinaka-advice dito. The Page of Swords. Patuloy na bagong simulain. Kunin the Death card. Hindi kailangan bagong simulain at kumbaga parang dadaan pa sila sa ilang transitions, sa ilang changes. Yes, maaaring meron magtapos pa para sa mga bagong simulain ito with Page of Swords. I will be honest guys, this is something na marahil hindi magiging madali. Mula dito sa ilang imbalances, the King of Cups. Again, regardless po sa gender, Knight of Wands, reverse. Parang meron pa silang ibang, kung magiging practical tayo, priorities, or iniisip, hindi pa nagiging ready. At dito parang it's a cycle, para bang, maaring hindi pa nila napapaangat yung walang hanggan. May ganun ba silang teleserye? Parang ganun. Maaring yes, andun yung pakiramdam na may pagkakataon na nagtatapos yung connection. Halimbawa, natapos yung isang teleserye nila. And then, after nun, nabubuhay ulit yung bago, something bago. Hindi natatapos. It's a cycle. Okay? Balance naman. Andito yung mutual attraction, yung justice na deserve nila. Nang walang pagkakulang or pagkasobra. Ayun lang, dito ako medyo naninimbang, the Knight of Swords and King of Cups. Marahil kasi hindi pa ready ang sitwasyong ito, gaano man sila ka-ready, or hindi pa nila something ma-priority. As I've mentioned, hindi nila priority ang bawat isa, pero may ilan pang isipin. Okay? At merong chance na hindi nila nadedirekta or nadediretso yung kanilang feelings, the moon. Humaangat kasi sa kanila marahil pareho yung pagiging action-oriented, yung ilang goals, yung ilang ambition pa nila.
yung driven to succeed pagdating sa kanilang mga buhay karera. The Knight of Swords, this one is in reverse. Andito yung higit na focus, nagiging practical. Ayan, nagiging diretso din sa Moonchild. The Death card, why not justice? The Page of Swords, parang hindi natatapos to, parang walang hanggan, hanggang kamatayan ba ito? Ayan, kumbaga, ayun lang. May ilang shift pa. May ilan pang mga changes or maybe, sabi ko nga, may learnings. The ninth house in astrology, both of them will learn something new, patuloy na mga bago sa bawat isa, or patuloy silang merong may experience ng mga pagbabago sa kanilang connection. So, hindi natitigil. Okay, actually, nagiging parang restless sila ngayon. Parang walang pagkapagod sa dami marahil. Kung mas practical po ng kanilang trabaho. Actually, si The Death card and the Page of Swords, yung curiosity, yung pagka-mystery or pagka-mysterious ng connection ito, may pagkamalalim, may ilang hidden secrets, the moon, kumbaga, more on a soul level or spiritual level yung connection nila, na marahil sila lang ang higit na makapagpapasya, makapagsasabi kung ano ang naging or magiging takbo ng relasyong ito, malalim. Hindi magiging perfect, guys, kasi yun guys, maaaring it's a cycle at one point, maaaring meron silang hindi kailangan laliman, ilang imbalances, marahil kayo mga sa Justice Coin, umaangat yung kanilang differences, hindi nagtatagpo ang ilang sitwasyon or pakiramdam sa bawat isa. It's a cycle na magiging okay din. Or napapangat naman yung solusyon. Okay? Merong growth. Kumbaga, may something new. Patuloy na new beginnings sa bawat isa or sa koneksyong ito. Actually, this is a very positive card. Di kailangan katakutan si The Death card. Positive card in a way na kung pareho naman sila nag-look forward sa bagong yugto ng isang relasyon. Kumbaga, natapos na sila doon sa phase or punto from their past relationships na hindi naging okay. This is a card of new beginnings, renewal. Okay, something fresh, new. At ayun na yan, marahil dito nila matatanggap sa bawat isa yung tamang hostisya or mararamdaman nila yan ng kusa. Okay, yun lang. Parang I feel lang medyo nag-away in sa akin since wala namang perfect again. Actually, Taurus, si Leo, the lover, ayan no, sumasang-ayon ng doggies. Bilang umaangat ang earth signs, si Taurus, si Pau na yan, and Leo is a fire. Si Kim ay isang Aries. Okay, pero regardless po sa sign, okay, yun lang. Kung gusto talaga nilang i-work out itong partnership, relationship na ito, of course, kakailanganin ng ilang adjustments dahil fire and an earth sign ay hindi masyadong compatible. Well, napakalawak naman yan. Mai-relate ko lang dito, may ilang imbalances kasi. Okay? Hindi kailangan tayo mag-base sa isang sign or sa sun sign lang. Okay, add pa po tayo ng ilang guidance advice. Kamusta ang connection ito? Okay, may bumagsak dito. Stay optimistic about your love life. Positive naman. Let your friends help you. Actually, nakita ko si The Justice card, 11. Friendship sector. Or kung meron silang common friends. Or andito nga sila. Getting to know each other pace, ini-enjoy lang nila yung punto na ito na magkasama sila madalas. Very positive. Or nagpapaka-positive sila pagdating sa kanilang love life, sa kanilang connection right now. For Kim Soo and Paolo Avellino, kamusta ito? Energy check po. Ay! 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 Ayan, may dumadating na aeroplano. Baka sa ibang bansa sila ikasal. Why not? Kasi may travel po. Hindi kailangan mag-apply, guys. Napakalawak. 9th house, kita nyo. Parang yung naiyan, nalipat na sama. Ang baba ng aeroplano lately. Rinig na rinig. Pero, malayo kami sa airport, guys. Pero, 9th house is about travel. International travel. May mga wedding
or kahit sa simpleng isipan bilang nag-highlight po ang romance, love life. Leo is in the 5th house of love. Sumasang-ayon. Ayan. Sabi ko sa inyo, new beginnings, someone new, or talagang ito, sinubok na sila ng ilang pagtatapos from the past, about their past relationships, or yung ilang experiences nila. New love. New person has steered their romantic feelings. Let me know, bago ba silang magkakilala? Kumbaga, bago ba ito umusbong itong connection ni Kim Pao? Kasi wala rin akong ideya, but wedding. Alam nyo kung maalala nyo, umangat din ito sa unang charot-tarot segment natin na Beyadom. Yes po. Pero natapos ang reading natin sa proposal, wedding. Ayan. Pero clarify natin, hindi natin tatapusin tong reading na to kung saan to. Bakit ito bumagsak? This situation involves marriage. We'll see. Okay, lalo pa kung i-enjoy lang muna nila yung company, walang pagmamadali, kasi nakikita ko may focus silang or priorities pa sila, huwag silang mainip. Enjoy yung, parang hindi lang sila magkaibigan, pero magkaibigan din. We'll see, bakit ito wedding ang umangat? Ano kailangan marinig? Alam nyo, sa mga since Aries at Taurus, mag-highlight ang wedding. Hindi po ako gumagawa. I do not do predictive reading kung sino, saan, kailan. Guidance lang po mula sa mga baraha, okay? Pero, kung aking iiwan, astrologically, around 2028 to 2029, o mga sin 9, mga ganyan. Again, I do not do predictive reading, guys, kasi mag-highlight ang kanilang mga relationship, marriage sector that time. Kung di ako nagkakamali, double check natin. Yes po. Pero we'll see. Add pa tayo. Ano tong wedding? If you believe, stay positive. A year from now, ito pong si Angel Answers ay very straightforward. Sumagot, mas straightforward sa akin. A year from now, why not? Baka may plano. Kahit sa simpleng ideya or pakiramdam, pag-uusap. A year from now, at pa tayo, then clarify pa natin, ha? Guidance, Kim Pao, anong ganap sa kanila? Sila na ba ang endgame? Guidance po. For Kim Pao. Kim Chu, Paolo Avelino po. Guidance. Kita mo, nag-iiwan ng sinabi ko kasi I do not do predictive reading within the next few weeks. Anong ganap within the next few weeks, guys? May schedule ba sila sa ilang Kim Pao? By the time na mapanood nyo to, ilalagay ko nga yung date kung kailan tayo, or kung kailan natin ito binasahan. Guidance, trust. If you believe and trust, clarify po natin to. Ano to? Bakit may wedding na bumagsak? Message, kung mapapaangat nila yung tiwala sa isa't isa at paniniwala sa proseso, gaan naman minsan magkaroon ng ilang delays. The Hermit, yung kaliwanagan. Alam mo, meron silang guide dito. Okay, yung kaliwanagan, yung pagkaklaro sa gusto nila talagang patunguhan sa bawat isa or sa connection ito. The Hermit, parang isang yan, why not? Add pa tayo. Guidance, ano kailangan marinig? Bakit wedding? Papuntang wedding na ba to? The Ace of Wands. New beginnings, new love. Hindi kailangan po yung pinakasalita. Okay, so patawarin tayo po ay na-low-bat. Nagpalit lang po ako ng baterya ng bahagya. The Ace of Wands, may bumagsak na. Na-mention ko ba? Ace of Wands, fire. New beginnings, new love. Sabi ko sa inyo, parang mauulit at maulit. Merong mga bago. Hindi sila na mawawala ng pakiramdam ng ang ganda. Kumbaga, gaano man sila katagal na. Kaya ako naiiwanan na parang walang hanggan ng connection ito. Kasi gaano man katagal na sila or magtagal yung connection nila, parang nagsisimula ulit sila sa una. Justice card, balance. Kahit paminsan, may ilang priorities na feeling nila marahil ang isa sa kanila or pareho naman sila. Nagiging cold ba or malamig yung isa.
The Hermit, ito yung pag-iisa. Baka higit na mag-apply ito. Ayan, Earth Signs, Taurus. Yes, for the Hermit. Bilang ang isang Taurus, hindi naman natin generalize, pero may tendency kasi fixed signs. Kumbaga, dyan sila sa kanilang mga comfort zone, hindi masyadong open sa ilang ganap, tahimik lang, very introvert, ayan. And the Ace of Wands, fire, silang dalawa na nga yan, andyan yung init, okay, yung pagiging open and ready ng isang Aries. But then, ayan, sumasang-ayon, nagulat ako. Usually, may ano dito, ano yan? May ibon. Mukhang napatama siya sa salamin. But anyway, at pa tayo. Ano ito? Guidance for Kim and Pao, the Five of Cups. This one is in reverse. Kung meron man silang, sabi ko nga, pagdaanan, Eight of Pentacles, work, career, or i-work out nila itong relationship, kailangan ng ilang adjustments. Yes, compatible naman sila, nagkakasundo. Pero may ilang differences, of course. Pero dito, ano man pwede niyang pagdaanan together sa connection nila, andito yung pagtanggap. Okay, yung acceptance, pagpapatawad. Hindi kailangan laliman yun. Patuloy nilang i-work out ang relationship na ito. Wedding, ang umangat. Paano na yun, guys? Add tayo, ano pa, final advice, words sa connection ito. Para sa Kim Pao, gamitin natin itong papuso na oracle. Medyo mahirap i-shuffle dahil papuso nga siya. Pero we'll see, kunin natin yung pinakasalita or guidance advice. Kim Pao, ano kailangan marinig po? Guidance. Ang message po. Okay, may mga nat. Tumalon na, finally. Okay. Parang more on greenery. Earth, Taurus, we'll see. Manifesting miracles. Manifesting miracles. Manifestation. Your dream is soon to become reality. Trust, may mga na trust. Trust your heart and continue to follow its guidance. Actually, meron silang protection, meron silang guide. Hindi pa man nila ma-realize yan, may liwanag. Or maybe reminder, ayan, kung higit tayong magiging practical with the Hermit, meron silang guidance talaga. It could be a mentor, a guardian, a parent, older one, or someone na expert sa bawat pinagdadaanan nila together. Kumbaga, in short, di sila nag-iisa. Maraming support. Ayan, andyan kayo. May liwanag dito. Manifestation, guys. Your dream is soon to become a reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Ito yung umaangat. Ito yung umaangat. Mensaheng gabay lamang po. Kung meron kayong request, guys, nabasahan natin. Okay, ngayong June, month of June, wedding month, let me know, comment lang kayo sa comment section. Why not? Pili tayo ng most requested. If ever may ilang gusto kayong basahan natin, love team, couples, why not? Ito yung umaangat na guidance, advice, messages natin for today's video, Charot Tarot for Kim Pao. Mensaheng gabay lamang po.